Biruin nyo, 9,000 plus dito sa amin ang tumatanggap ng walang gutom program. Hindi ko naman sila masabi na itong mga tumatanggap, itong mga beneficiaries ng walang gutom program ay tamad. Hindi po yan sila tamad. Kaya kagalit dahil hindi ka lang napasama sa mga beneficiaries na yan. Grabe, no? Talagang maluwa-luwa ka eh. Okay, play natin para marinig nyo po mga minamahal kong mga kababayan. Mula sa isang pangako, binigyang katuparan ng administrasyon ang pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Inilunsad ito sa mga pampublikong palengke sa buong bansa, kabilang sa mga tindahan ng kadiwa ng Pangulo. Siyempre malaking tulong po sa aming mahihirap ang 20. Kung sa 40 nga nahihirapan kami, pinakamababang bigas. Pag bumili ka ng 20, makakabili ka ng itlog, isang ulam na namin mag-anak yun. At least kahit pa paano nakakatulang ang bigas sa murang halaga, kahit gaano ka mahal ang bigas ngayon, pinakamababa at dinudumog ng taong pinakamura. Thank you po kay Presidente sa mga tulong na pinagkakaloob niya sa amin. Thank you din kay Lord dahil siya binigay niya sa amin Presidente. Malaking pasalamat namin lahat sa ating mahal na presidente. Kaya kung hindi dahil sa kanya, wala kami mabibili na mumurahin na bigas. Maraming salamat po, Presidente Bongbong Marcos. Sana itulong mo sa tulad naming mahihirap. O yun, grabe, no? Nakaka-touch talaga yung pasasalamat na yun dahil ramdam na ramdam mo yung pasasalamat niya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil alam naman natin lahat no na grabe no ang ano ngayon no kasi crisis talaga no dito sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan nagkaroon ng 20 pesos per kilo ng bigas ay malaking tulong po ito sa ating mga mahihirap, sa ating mga kababayan na nahihirapan, no? Napakalaking tulong po ito. Kasi biruin nyo po, no? Sa dating admin, ayan na naman tayo, may kumpara na naman natin. Kasi, ayun, ganun naman talaga eh. Itong mga DDS ay laging ikinukumpara itong si PBBM sa kanilang tatay. Sa panahon ni former President Duterte ay walang 20. O, alam naman natin walang 20, no? Ay wala rin 30. Pero ang pinakamababang bigas noon ay 37. Pero ngayon, meron ng 30 dito mismo sa amin. May 30 pesos per kilo. Pero inaasahan namin na itong tag-20 bigas ni PBBM na per kilo ay umabot dito mismo sa amin. Dahil dito sa amin talagang marami din po ang nahihirapan dito. No, kaya inaasahan namin na sana umabot din yan dito sa amin yung 20 bigas na yan. No, kasi 30 pa lang dito eh. So napakalaking tulong po yan. No, wag po natin sabihin na wala naman nagagawa ang presidente. Buksan po natin ang ating mga mata, kaisipan at manood po tayo no sa mga nagbabalita ng maayos at hindi fake news. Kasi pag fake news kasi ang nasasagap nating balita, ang nangyayari niyan ay pati tayo no naloloko na no kasi pag nagkwento tayo sa iba ayun fake news pala, diba? Dito sa amin alam nyo po no, dito sa amin sa distrito namin kada isang buwan ay nagre-receive po ang mga ano dito sa amin no, yung mga residente dito sa amin ng walang gutom program ni PBBM. Every month po yan, no? So, biruin nyo po 9,000 kung hindi ako nagkakamali dito sa amin. So, napakalaking tulong po
ng walang gutom program ni PBBM na yan. Dahil sabi naman ng itong mga iba na nagko-comment sa akin, no, sabi nila yan talaga ang supporters ni Bangag. Mahilig lang bigyan. Hindi nila iniisip kung ano yung mangyayari sa bandang huli. Tapos sabihin na naman ng iba, no, wag na kayo magpasalamat sa presidente dahil pera nyo rin yan. No, hindi niya pera yan kung hindi ka ba naman tanga. Bakit kayo hindi magpapasalamat sa Pangulo na gumawa ng maganda? Okay, sabihin na natin na pera natin yan, yung pinamimigay, pera ng taong bayan, dahil sabihin natin taxpayer tayo, di ba? Okay. So, sabihin natin pera natin yan, pero hindi naman tama na hindi tayo magpasalamat sa presidente. Dahil, isipin nyo, kung ang presidente lang ay hindi niya iniisip ang sambayan ng Pilipino, sa tingin nyo po ba, iisipin din niya magtayo ng isang programa na makakatulong sa bawat Pilipino? Hindi ba? Hindi na niya yan iisipin dahil ibubulsa na lang niya yung pondo, no? Pero itong si PBBM, iniisip niya ang bawat Pilipino. Kasi alam nyo, bakit ko nasabi? Kasi nakaisip siya ng mga iba't ibang programa na itinutulong sa bawat Pilipino para makaahon, no? Unti-unting makaahon sa kahirapan, no? Hindi man niya mabigyan totally ng magandang buhay ang bawat isang pamilyang Pilipino, pero napakalaking tulong, no? Pasasalamat natin sa kanya na natutulungan tayo ng mga programa niya sa pang-araw-araw nating, no, na kinakain. Biruin nyo, 9,000 plus dito sa amin ang tumatanggap ng walang gutom program. Hindi ko naman sila masabi na itong mga tumatanggap, itong mga beneficiaries ng walang gutom program ay tamad. Hindi po yan sila tamad. Dahil sila ay napili, na-select, no, nabunot yung kanilang mga pangalan para mapasama, no, sa programa na yan, no? So malaking tulong yan sa kanila dahil habang naghahanap buhay sila, meron silang makakain, no? Hindi sila mawawalan. Meron silang pangtawid gutom habang naghahanap buhay sila, no? So hindi yan sila mga tamad. Sasabihin ng iba, tamad yung mga nakakuha, no, yung mga kasama diyan. Naku, hindi yan. Di ka lang kasi nabigyan kasi kaya kagalit dahil hindi ka lang napasama sa mga beneficiaries na yan, no? Kung nagkataon, no, na napasama ka diyan, ibig sabihin tamad ka rin.